dito sa Davao, not only Nicaragua or Agdao, dahil tinawag lang yan na Nicaragua because of the killings perpetrated by the New People's Army, Sparrow Hitmen, during the late 80s. No? Now, hindi lamang Agdao area ang magulo. The whole Davao City ay nasa kaguluhan because sa infiltration ng mga NPA hitmen in all parts of Davao City. No? Now, ang sitwasyon noon talagang magulo. Dahil all the time, the military, the punk PCINP continuously conducting operation against the NPAs operating within Davao City area. So, ang mga tao takot. At dahil sa takot, every time na may mga military operation na isasagawa, yung mga tao nagsasara ng kanilang bahay dahil sa takot sila. Dahil isara nila yung mga bahay nila, dahil kung may military operation, yung mga miyembro ng NPA, Sparrow Hitmen, papasok sa kanilang mga kakabahay-bahayan, doon magtatago. Bali, nung panahon na yun, sir, ano ang naging yung aksyon o yung pangyayari na nung ganong panahon, sir? Well, noon, ako ay reporter pa noon dito sa radio station na ito. Ang ginawa namin, nagawa kami ng mga hakbang para matulungan naman yung gobyerno na mapaliwanag sa taong bayan kung ano talaga ang evils of communism. Pero ang problema, na overpowered yung propaganda natin dahil sa kalakasan ng propaganda din nila. Because during the time, there are so many human rights violations committed by the pang PCINP noon during the Marcos regime. So, nangibabaw yung propaganda ng kabila. So, ang ginawa namin, tuloy pa rin ang propaganda namin hanggang dumating ang isang military officer, a former Philippine Constabulary Colonel in the name of Lieutenant Colonel Franco Calida, na was designated as the Metro Discom o Metropolitan District Commanding Officer. So doon kami sa kanya kung anong dapat gawin to resolve the problem of insurgency na lalong lumala dito sa Davao City. Araw-araw patayan, araw-araw may 12, 13 patay, kaumaga-umaga makikita sa mga kahit saang daan. So, ang ginawa namin ngayon, with the help of the barangay officials and the PCINP, nagkanda kami ng mga PSYOPs. PSYOP with the help of the civilian na ayaw ng komunista. So nagkakaisa kami dahil malakas yung kanilang propaganda noon. Naka-infiltrate sila, even the student sector, the religious sector, naka-infiltrate sila. So gumawa kami ng hakbang with the help of the PCINP. So doon nagawa kami ng propaganda na himukin yung mga nasa kabila na magbalik loob at nagkandak ka ng mga seminars, mga information dissemination in all barangays para mapaalam lang namin kung ano talaga ang evils of communism. So ngayon, talagang doon, nung nangyari na yun, nasa hit list na kami ng kabila. Papatayin na kami. Yung kasama ko, noon talagang kasama ko rin sa propaganda, si Edgar Nagar, pinatay nila. Pero may naiwan pa kami with the late June pala. So kami ang tuloy na nagsagawa ng mga PSYOPs para lamang himukin ang tao na talagang mag-alsa tayo.
So ang ginawa ngayon ng Metro Discom Commander, sabi niya, ano kaya kung gagawa tayo ng hakbang na mag-conduct tayo ng SIWAR. So what do you mean by SIWAR? So SIWAR natin yung mga nasa kabila, yung mga naka-infiltrate in every barangays na pag hindi kayo mag-surrender, kilala namin kayo, so bibigyan namin kayo ng 2 araw to surrender. So nag-alsa na yung mga tao at saka sa propagandang ginawa namin, talagang naintindihan ng mga tao at nahimok namin yung mga tao na mag-alsa. So, unang nag-alsa, itong Buhangin area. Dahil noon, itong Buhangin area ay tinatawag din namin na salvage area, yung Buhangin district. Lahat ng mga napapatay ng PC doon, kasi noon marami talagang napapatay dahil tinuturo na sila. So, huling nag-alsa itong Agdao. Nung mag-alsa ang Agdao, ang mga tao ng Agdao, tumulong na sa amin. Nagbigay sila ng information na itong si Juan de la Cruz na nagtago dito sa somewhere sa isang lugar ay hardcore ito. So, inireport kaagad namin doon sa Metro Discom Commander at yung Metro Discom Commander, si Colonel Carida, nag-under sa lahat ng mga radio station. Tinatawagan niya ang pansin ng lahat ng mga nakatira sa Agdao na itong si a certain Juan de la Cruz yan nagtatago sa inyo. Kung sino mga nakakilala dito sa kanya, ipaalam sa kanya na bibigyan ko siya ng 1 araw, 24 hours to surrender. Siguro nag-click yun. Pag-click na, dahan-dahan nag-surrender. Isa-isa silang nagpuntahan. Nung mag-surrender sila, alam ba, sa 1 araw may 15 Sparrow hitmen na nag-surrender. So, pag mag-surrender sila, inalagaan sila ng gobyerno, bigyan sila ng suporta, at binigyan ng yung mga papel, yung tinatawag na mission order, yung armas nila, and they are being utilized by the government to go against sa kanilang mga former kasama, mga dating kasama nila. So, pumasok sila sa mga areas hanggang na-recruit nila yung mga kasama nila na magbalik loob hanggang nagbuo yung Alsamasa Movement of Davao City. Yun ang istorya doon. So yung pag-alsamasa, sa pamamagitan ba yan ng go against the NPA o humawak din sila ng armas para labanan ang... Pag-organize noong Alsamasa is, ni-organize yun dahil para to counter the NPA, the operation of the NPA. Noon kasi, pag nasa anti-communist organization ka, talagang dipinsahan mo din sarili mo. Yes, sir. Talagang hawak kami ng armas. Dahil pag hindi kami hawak ng armas, mamatay man din kami. Papatayin kami. Aakyatin kami sa bahay, maski tulog kami, aakyatin ka. Kasi nasa paligid lang sila eh. So, nangyari doon, talagang with the support of the PCNP, inisyuhan kami ng armas at lumaban kami. So, may pangyayari po ba na sa loob ng Agdao ay nagkaroon ng enkwentro Meron. against the... Meron. Ang ano lang doon, yung barangay captain ng Agdao, the late barangay captain Wilfredo Aquino, talagang tumulong din to go against the NPAs in his barangay. Kaya siya inambush in front of his house. Inambush siya because of the campaign against the insurgency. So nagka-enkwentro. Para araw-araw may enkwentro. Nagka-enkwentro pa nga sa loob ng Assumption School. Na marami pang estudyante kasi doon pumasok. Pinapapasok ng mga madre yung mga esparo doon sa loob ng eskwelahan at nalaman naman ng mga militar at saka yung pulis natin, pinaligiran na nagkakaroon talaga ng enkwentro. Ganon. Araw-araw may enkwentro. So yung mismong nag-alsamasa, yung masa ng Agdao,
nagkaroon pa ng encounter o specific na encounter sa mismong barangay against the NPA Ang rule kasi ng mga miyembro ng Alsamasa is to give information. information. At saka yung mga dating rebelde, dating isparo na nagbalik loob, ang role nila ay kausapin yung mga kasama nila. Huwag na tayong sasali pa dyan. So hinimok nila, balik loob sila, binigyan sila ng suporta. Buti na lang may mga suporta galing sa iba't ibang sektor, bigyan sila ng mga livelihood. Nung magkaroon ngayon, meron na silang mga kooperatiba, meron na silang mga hanap buhay. So kung may hanap buhay ang tao, may suporta galing sa gobyerno, talagang ang tao ay magsumikap. Kaso lang siguro itong mga rebelde ngayon, dahil sa walang hanap buhay, parang neglected sila sa support ng gobyerno, kaya nasa bundok sila ngayon. Hindi pa rin sila mababa. Oo, diyan sa baba. So, ang nangyari po pala sa Agdao noon o sa ibang parte ng, hindi lang sa Agdao, kundi sa parte ng Davao ay talagang masasabi natin infiltrated o yung sanctuary ng mga NPA ng araw. Talaga, nandyan sila sa loob. Papasok sila from one house to another. Dadaan sila sa doon sila nagdadaan. So, ano ang ang support sa kanila na daily needs nila, sino nagbibigay Through extortion. sa mismong mga Through extortion. Dito nga sa may Bangkorohan Public Market, they are earning 70,000 daily in extortion activity lang. Bali, sino po ang commander ng panahon na yun? Kung Marami yun. Maraming mga commanders na pinangalanan noon. So, pwede po yun. Merong Commander Pipot. Yun, si Commander Pipot talagang hardcore yun. Araw-araw hinahanap talaga yun. Talagang matindi yun. Hindi kayang huli. Ngayon, parang nagbalik loob na siya at hawak siya ng isang politiko somewhere in Bukidnon area. Talagang nagbalik loob na siya. So sa panahon po na yun na Alsamasa hanggang sa marami nang nagbalik loob. O yung panahon ng kainitan ng Alsamasa, may mga may mga miyembro ng barangay o miyembro ng Alsamasa na ginamit na hitman against the NPA. Wala. Ang trabaho lang talaga ng mga Alsamasa is mag-organize in every barangay and then mag-gather sila ng information about the infiltration, kung sinong nandyan, at saka sila din ang gagamitin as guide kung saan nagtatago yung mga And the police, the Integrated National Police and the Philippine Constabulary, sila na ang mag-conduct ng operation. Ayun kasi sa pagkakaalam namin ay yung Alsamasa is iisipin natin ang Alsamasa magdarasaka din against ito mismo ang titira. Meron din na iba na talagang yung mga hardcore isparo doon na nagsali sa Alsamasa, gusto dang makipag-away doon sa kanila at saka sumasali din sila sa operation. Pero nasa suporta sila ng ating kapulisan at saka ating mga sundalo noon. So sasali sila dahil sila ang nakakilala kung sino yung mga kasi yung mga esparo noon hindi mo makilala dahil mga bata pa yung iba, tsaka medyo disente dahil may pera silang talagang nakukuha galing din sa sa extortion activity. So mga anong taon po ito na yung parang nanalo ba yung Alsamasa o hindi ba? Nanalo po ba ang Alsamasa pala? Nanalo. Talagang naiba ang sitwasyon ng Davao City nung mag-alsa ang Davao City against the insurgents. That was 1982 to 1984. And then when the revolutionary government of Cory Aquino, after the Marcos regime, naging revolutionary government, medyo naglaylo sila because pinagbigyan yung Partido Komunista na pwedeng makasali doon sa political exercise ng ating dito sa nasod sa ating country natin, sa ating bansa. So nakapasok na sila hanggang ngayon, nandiyan na sila. So magbigay nga po kayo ng isang pinakamagandang halimbawa na talagang yung ginawa na Alsamasa ay nanalo at nakaganda sa ating dito sa Davao.
Ang halimbawa doon, nung ma-organize yung Alsamasa, particularly in Agdao, lahat ng mga Alsamasa noon, members, nagtayo sila ng isang kooperatiba, parang livelihood, para lahat ng mga miyembro ay may hanap buhay, may trabaho. Kaya kung walang trabaho yung tao, saan ka kukuha ng ilagay mo sa bulsa mo? Saan ka kukuha ng pagkain mo araw-araw? So, yun. Maraming mga livelihood project na ginawa with the support of the and then lahat naman may mga doon. May mga suportang naibigay din sa kanila. And then sa amin hindi na kami sasali nung mag-alsa na hindi kami sasali doon sa dahil we are nakasintro kami dito sa propaganda nung panahon na yun. So ang kulang lang kasi noon yung suporta ng ating pamahalaan. Dahil kung may suporta lang, walang taong magrebuilde siguro. Kung talagang may suporta galing sa pamahalaan o may tulong na ibinigay sa kanila. Yun lang. So, yung i-repress ko lang po yung tanong ko kanina. Ang tanong ko kasi kanina is, nagtagumpay ba? O paano ito nagtagumpay? Paano nagtagumpay ang Alsamasa? Nagtagumpay ito dahil sa close coordination ng ating kapulisan, the local government, at saka ng civilian sector. Dahil yung local government of Davao, suporta naman sa ginagawa na kampanya ng ating kapulisan. Hindi lang sa armas, kundi sa information, dissemination ng ating gobyerno. No? So, nagtugmay ito dahil united ang lahat. Kasi nakikita, nagkaisa. Nakikita kasi ng mga tao na itong komunista ay walang patutunguhan. Lagi lang magulo ang siyudad ng Davao noon. So, nung mag-alsa na ang Davao, yun, talagang nanalo against the So, ano po kung ikukumpara mo yung sitwasyon nyo noong saka sitwasyon po ngayon, pwede po ba kayong magbibigay ng yung salaysay ng comparison ninyo sa ngayon? Ngayon, tahimik na ang Davao City with the leadership of Mayor Duterte dahil si Mayor Duterte ay hindi sa sa kanya.